Dahil sa hindi maganda ang pinapakita ng Converge Fiber Xers ngayon, partikular na do sa huli nilang laro, hindi na nakapagtataka na ang balita ngayon ay baka magkaroon ng balasahan doon sa Fiber Xers. At hindi lang yung coach ang posibleng palitan kung hindi maski na yung mga players. Dahil mataas ang expectations ng management para sa kanila. Pero ngayon ay mukhang medyo hindi sila nakapagde-deliver consistently. Kaya baka magkaroon ng trade dito kasama ang San Miguel Beer. Kung saan ang gusto raw makuha nitong San Miguel Beer mula dito sa Converge Fiber Xers ay itong si Alex Stockton. Tapos isasama itong si Shawnee Winston at si Gio Ambohot. At ang magiging kapalit naman yan ay itong si Jericho Cruz, si Mo Tautua at si Andreas Kahilig. So si Stockton, si Winston at si Ambohot kapalit ni Tautua, Kahilig at itong si Jericho Cruz. Sa panig ng San Miguel Beer, kung sakasakali na matuloy ang trade na yan, medyo malaking bagay makuha mo si Stockton at si Winston. Lalakas yung kanilang guard rotation at small forward. Yun nga lang kung mawawala si Kahilig at itong si Tautua, mababawasan sila ng big men. So ang gagawin ng San Miguel Beer, ite-trade nila itong si Jeron Teng para kunin itong si Cade Flores o William Navarro mula dito sa Northport Batang Pier para mapunuan yung pagkawala nitong si Tautua at si Kahilig. Total nandiyan naman si JM Calma, magagamit nila yan bilang isang backup center kahit wala na si Tautua. Samantala naman ito si Stockton at si Winston, sigurado magiging maganda contribution yan dito sa wing rotation ng San Miguel at mapupunuan yung pagkawala nitong si Jericho Cruz. Kaya good news ito para kay Coach Leo. Samantala naman itong Barangay Ginebra hanggang ngayon daw ay nag-iintay pa rin ng balita dito kay Isaac Go kung kailan dito makare-recover. At kung hindi ka agad-agad makare-recover itong si Isaac Go, baka ang gawin na ng San Miguel Beer ay rather ng Barangay Ginebra ay tuluyan na itong i-trade. At ang posible daw nitong puntahan ayon doon sa mga reports ay itong Phoenix Fuel Masters kapalit ni Kai Balongay o kaya naman Raynor Shine Elasto Painters kapalit ni Kit Datu. Ang balita kasi mukhang itong si Isaac Go ay eventually makare-recover din yan at ang gusto ng Barangay Ginebra i-trade na to dito sa ROS o Phoenix para makuha si Balongay o si Datu. Doon sa dalawang nabanggit, malamang si Datu daw ang preference ng Barangay Ginebra dahil mas makatutulong ito pagdating dito sa kanilang roster. Yun nga lang, syempre magdedepende pa rin lahat yan kung ano ang magiging, sabihin na nating agreement ng dalawang panig. Pero if ever nga na magkasundo sila, pwede talaga na gumanda ang maging rotation nito at sigurado naman na magiging mas mahusay itong lineup ng Ginebra kapag nakuha na nila itong si Kit Datu. Kaya hindi na ako magtataka talaga kung sakasakali nga na maging mas maganda yung rotation ng Barangay Ginebra. Ngayon, na kay Coach Yenggao na yan kung tatanggapin itong inaalok ng Barangay Ginebra dahil syempre bilang independent team, gustong makasiguro ni Coach Yenggao na siya ay hindi malulugi. At yan ngayon, yung pinag-aaralang mabuti nitong management ng Ginebra kung matutuloy nga yung ganitong klaseng trade. Dahil gustong siguraduhin ng Ginebra na hindi sila mahuhuli dito sa ginagawang pagbibuild up ng mga kupunan ngayon sa PBA. At ang susunod naman nating balita ngayon, base doon sa mga lumalabas na informasyon, mukhang magkakaroon ng matinding revamp dito sa Northport Batang Pier. Natalo na naman ang Northport kagabi kontra dito naman sa Magnolia Chicken Templados. At base doon sa mga information, mukhang hindi na raw masaya itong management ng Northport dito sa nangyayari. Totoo wala si Arvin Tolentino dyan, pero kahit daw wala si Arvin, dapat hindi ganyan kasamaan nilalaro nitong Batang Pier. Kaya nga mukhang ang mangyayari daw dyan, magkakaroon ng mga major revamp dito sa kanilang kupunan. Ang tanong na lamang ay kung sino yung mga makukuha at mawawala. Kasi kahit wala si Arvin, nandiyan pa rin naman itong si Monson, si Navarro, si Flores, si Halalon, si Nelly. Maraming mga magagaling na mga players itong Northport Batang Pier. Kaya hindi dapat ganyan kasama yung kanilang record ngayon.
At yan daw ang dahilan kung bakit magkakaroon ng tinatawag na evaluation itong Batang Pierre, kung sino yung mga players na kanilang kukunin at sino yung mga mawawala. Dahil sa ganyang sitwasyon, sigurado na magiging matindi yung balasahan na mangyayari dito sa Northport Batang Pierre. At yan daw ngayon yung tinatawag nitong sabihin na natin insider, na baka pati si Coach Bonitan ay mapalitan na raw. Kaya nga ngayon, yan pinag-aaralang mabuti nitong Northport kung sakasakali na pwedeng matuloy nga ang ganitong nasabing trade. Sa ngayon ang balita, kung si Arvin daw hindi babalik, asahan natin na magkakaroon ng panibagong movement itong Batang Pierre para ma-assess kung ano ang dapat gawin at sila ay makabangon na, dahil hindi naman daw katanggap-tanggap yung ganitong klaseng performance para dito sa Northport Batang Pierre. At ang huli nating balita ngayon, itong Magnolia Chicken Templados, alam natin nakabawi na ng panalo. Kaya good news ito para dito sa Hot Shots. Sinabi ni Coach Chito Victolero na hindi sila nagpanik kahit natalo sila nung huli nilang laro kontra dito sa Raynor Shine Elasto Painters, at ibinuhos nila lahat dito kontra Northport Batang Pierre. Ngayon naman, gustong siguraduhin nitong si Coach Chito Victolero na magiging mas maayos yung kanilang ipapakita, lalo na tinaasahan ng marami na magiging maganda talaga ang performance nitong si Coach Chito Victolero, lalo na at ang ganda ng umpisa nila. Alam natin na maraming umaasa ngayon na kahit papano makakapasok sa finals ang Magnolia. Dahil kung ganyan ang pinakita mo sa eliminations, at the very least dapat number 2 or number 3 seed ito. Actually, dapat number 2 or number 1 dahil sa ganda ng record nila. Kaya nga sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados, alam ni Coach Victolero mataas ang expectation sa kanila ng mga tao. Kaya ganyan na lang ang mangyayari dito kung sakasakali. Sobrang laking disappointment kung hindi man lang sila makapasok sa finals. Kaya sa ngayon, itong Magnolia, inaasahan ng mga fans na gagawin talaga ang lahat para masiguro na masusustain nila yung ganda ng kanilang nilalaro ngayon. Magdedepende na lang lahat to syempre kung ano ang sabihin na nating magiging adjustment nila pag playoffs. At syempre pag playoffs, medyo iba na ang takbo ng mga laro dyan. Alam natin, magiging mas mahigpit na depensa. Pero sinabi ni Coach Victolero na ready na siya doon sa ganyang posibilidad, at yan ang dahilan kung bakit sa ngayon pa lang itong Magnolia Chicken Templados ginagawa na raw ang lahat para masiguro na pagdating ng playoffs ay magiging mas battle ready sila kahit sino pa man ang mga teams na kanilang makalaban dito sa darating na semis at quarters. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Michael D. Binabati natin si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarillas, si Anthony Alon, si Dalmacio de Guzman, pati na rin yung iba pa nating mga regular na viewer.